Matapos ang kanilang huling pagtalsik, lumabas sina Jessie, James, at Meowth mula sa malawak na kalawakan at bumagsak malapit sa isang mansyon na may kakaibang estilo ng buhok. Nagsimula silang magsisihan sa kabiguang ito at nag-away pa nga sila. Bigla na lamang gumamit ng isang atake ang isang Pokemon na nagpatigil sa pag-aaway ng Team Rocket at nagpalubag sa kanilang loob. Ang mga bida naman ay may kakaiba ring estilo ng buhok at sinisisi ang Team Rocket sa paggulo sa kanila at sa pagkakaligaw nila, maliban kay Brock na nagustuhan ang kanyang kulot na buhok. Nakarating sila sa isang sangandaan at pinili na lang nina Ash at May ang kaliwa ng hindi nag-iisip dahil naliligaw na rin naman sila. Masaya ang Team Rocket kahit na naaalala nilang galit sila sa isa't isa kanina. Dahil nagugutom sila, binuksan ni Meowth ang pinto ng mansyon upang maghanap ng pagkain. Nagtagumpay siya sa pagbubukas nito at pinuri siya nina James at Jessie. Pumasok sila sa loob at namangha sa tanawin, ngunit nakatatakot na kusang sumara ang pinto. Kinalmot ni Meowth ang pinto, ngunit walang nangyari. Nagsimula silang mag-away, ngunit pinakalma muli sila ng parehong Pokemon gamit ang isang atake. Muli silang naging masaya at nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng mansyon. Isang malakas na bagyo ang bumuhos na siyang umayos sa problema sa kulot na buhok ng mga bida. Nakakita ng isang mansyon ang mga bida, kaya nagpa siya silang makisilong muna sa loob nito. Kumatok sila, ngunit walang sumasagot, kaya naghinala silang inabandona na ito o kaya ay minumulto. Nakatatakot na bumukas ang pinto na ikinatakot ng mga bida, ngunit nang kumidlat ay napilitan silang pumasok sa loob. Sumara ang pinto, at kahit sina Ash at Brock ay hindi ito mabuksan. Nakakita sila ng ilang kalmot sa pinto na ikinatakot ni May. Nagsimulang mag-away sina Max at May kung kaninong kasalanan kung bakit sila napunta roon, habang sinabihan naman sila nina Ash at Brock na itabi muna ang kanilang away magkapatid para sa ibang pagkakataon. Sinabi ni May na kung talagang alam na ni Max ang lahat, dapat ay alagaan na nito ang kanyang sarili at hindi niya ito kailangan. Tinanong ni Max kay May kung nagbibiro lang siya, ngunit iginiit ni May na seryoso siya sa kanyang sinabi. Lubos nitong nasaktan si Max at tumakbo siya palayo matapos sabihin kay May na masama ito at galit siya rito. Nalakang pinto, kaya humingi si Ash ng tulong kay May at sinabihan itong itigil na ang kanyang katigasan ng ulo, ngunit tumanggi itong tumulong at sinabing kaya na ni Max ang kanyang sarili. Narinig ito ni Max, kaya nagpa siya siyang lumayo dahil pareho naman nilang hindi kailangan ng isa't isa. Lalo pa siyang nagalit, ngunit ninakaw ng Pokemon ang kanyang galit at naglaho ito. Naguluhan dito si Max, na natitiyak na galit siya kani-kanina lang, at nakita ang Pokemon na si Choppet. Nagpakilala si Max, ngunit umalis si Choppet at muling sumulpot pagkaraan ng isang segundo upang asarin siya. Umalis si Choppet, kaya sumunod si Max upang makipaglaro dito. Muntik na siyang mahulog sa hagdan, ngunit gumamit si Choppet ng Psychic upang iligtas si Max. Ipinakita ni Choppet kay Max ang kanyang amusement park sa likod ng isang istante ng libro, isang silid para sa paglalaro, kaya nakipaglaro si Max dito ng ilang sandali. Patuloy pa ring hinahanap ni na Ash, Brock, at May si Max. Nang tumila ang ulan, isang babae ang dumating sa mansyon. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakitang bukas na ito at may mga kalmot pa sa loob. Sumakay sina Max at Choppet sa isang laruan, ngunit hindi ito gumagana, kaya gumamit na lang si Choppet ng Psychic upang paikutin ito. Narinig ni Max sina Brock, Ash, at May na hinahanap siya, kaya nagtago si Max habang pinapanood silang naghahanap. Sinabi ni May na babalik din si Max na umiiyak para humingi ng pagkain, kaya nagpa siya si Max na asarin muna ito ng ilang sandali. Pumasok ang grupo sa isang silid na kusaring sumara ang pinto. Nakita nilang gumagalaw ang kortina, kahit nasarado ang bintana. Inisip ni May na baka may siwang lang kung saan lumulusot ang hangin. Kasunod nito, pinapalutang at pinayayanig ni Choppet ang mga bagay na ikinatakot ni na Ash, May, at Brock kaya nilisan nila ang silid. Bumalik na ang lahat sa dating pwesto at natawa sina Max at Choppet. Nakasalubong ni May ang babae na inakusahan silang pumasok sa mansyon ng puwersahan at kinalmot ang pinto. Nagsimulang ipaliwanag ni Brock na noong pumasok sila ay nakita nilang may kalmat na ang pintuan, ngunit pagkatapos ay sinimulan na naman ni Brock ang pagdiskarte, kaya hinila ni May ang tenga nito. Naunawaan na ito ng babae, at sinabing mayroon siyang katulad na problema dahil balak sana niyang muling ayusin ang mansyon, ngunit may mga bagay na lumulutang at mga pintong kusa na lamang bumubukas at sumasara. Sinusubukan ng babae na muling ayusin ang lugar upang gawin itong isang hotel. Naalala ng babae na tumira siya rito noong bata pa siya, at ang mansyon ay kamangha-mangha at may magandang hardin. Dahil sa mga nakatatakot na nangyayari, napagtanto ng mga bida na kailangan nilang mahanap agad si Max. Inilabas ni May si Torchic, si Ash ang kanyang swelo, at si Brock naman ay si Mudkip para tumulong sa paghahanap. Kausap ni Max si Choppet nang makarinig sila ng papalapit na tao kaya nagtago sila. Pumasok ang Team Rocket sa silid at nagsimulang mag-away.
Pumasok si Torchic sa silid, kaya naisip ni Max na baka nag-aalala nga sa kanya si May dahil ginamit pa nito si Torchic para hanapin siya, ngunit inisip niyang huli na ang lahat. Nagpa siya ang Team Rocket na hulihin si Torchic, ngunit naalala ni Max kung gaano kamahal ni May ang kanyang Torchic. Naalala niya ang panahon na nagkasakit siya at inalagaan siya ni May. Wala nang pagpipilian si Max kundi ang makipagtulungan kay Chopet para protektahan si Torchic. Naglabas si James ng isang card kung saan nabasa niyang kayang alisin ng Chopet ang stress at pagkainis, tulad ng ginawa nitong pagpapakalma kay Max at sa Team Rocket kanina. Nakita ni May na pinoprotektahan ni Max ang kanyang Torchic na nagpaantig sa kanyang damdamin. Nagpakita rin si May na sinabing kahit minsan ay nagiging pabigat si Max, ito lang ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki at mahal niya ito. Inilabas ni Jessie si Survivor at si James naman ay ang kanyang kakniya na agad na yumakap sa kanya. Susugod sana si Survivor upang mangagat, ngunit napigilan ito ng quick attack ni Torchic. Umatake si Kakniya gamit ang pin missile, ngunit nakontra ito ng Ember. Lumayo si Max sa labanan, alinsunod sa payo ni May. Gumamit si Survivor ng Poison Tail, ngunit umiwas si Torchic na nagdulot ng isang malakas na impact sa paligid. Isang aparador ang natumba, kaya nagmadali si May upang protektahan si Max, ngunit ang aparador ay naitulak palayo ng psychic ni Chopet. Dumating sina Ash, Brock, at ang babae sa silid. Ginamit ni Chopet ang psychic sa mga bagay upang atakihin ang Team Rocket. Naalala ng babae na pinapasaya siya ni Chopet noong bata pa siya. Sinubukan ng babae na si Emily na ipaalala sa Chopet ang kanyang sarili. Napagtanto ni Chopet na ang babae nga ang batang si Emily at tumanda lamang ito. Naantig ang lahat sa sandaling iyon, ngunit ninakaw pa rin ng Team Rocket si Chopet gamit ang isang lambat, tumalon palabas ng bintana, at tumakas sakay ng kanilang balon habang binabanggit ang kanilang moto. Inutusan ni Ash si Swallow na bawiin si Chopet. Gumamit si Kakniya ng pin missile pero nakaiwas si Swallow at gumamit ng wing attack upang mapalaya si Chopet. Pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket palayo gamit ang Thunder na nagpakulot muli sa buhok ng mga ito. Humingi ng paumanhin sina Max at May sa isa't isa para sa mga nasabi nila kanina. Sa pagtatapos ng araw, nangako si Emily na itatayo ang hotel kasama si Chopet at inanyayahan ang mga bida na bumalik kapag natapos na ito. Nagpaalam na ang mga bida kina Emily at Chopet at naglakad na palayo. Nagpahinga ang mga bida sa loob ng isang gubat. Kinain ang lahat ang iniluto ni Brock para sa tanghalian, habang sinasabi ni Brock na maaari silang kumain hanggat gusto nila. Naubos na ng Corfish ni Ash ang lahat ng pagkain nito at nang tumingin ito sa pagkain ni Torchic, hinarangan ni Torchic ang kanyang pagkain. Kinain ni Corfish ang pagkain ni Torchic na naging sanhi ng pag-iyak ni Torchic. Dumating sina May at Ash at inutusan ni Ash si Corfish na humingi ng paumanhin. Gayunpaman, tumanggi si Corfish at nagsimulang makipag-away kay Torchic. Dumating sina Mudkip at Pikachu upang pakalmahin sila. Nagsimulang magpalitan ng atake sina Torchic at Corfish, kung saan umatake si Torchic gamit ang Ember at si Corfish naman gamit ang Bubble Beam. Walang pagpipilian si Pikachu kundi kuryentehin ang lahat upang pakalmahin sila. Nagpatuloy sa paglalaban sina Torchic at Corfish, kaya ibinalik ni na Ash, Brock, at May ang karamihan sa kanilang mga Pokemon sa loob ng kanilang mga Pokeball. Gutom na gutom ang Team Rocket at gustong-gusto ng kumain ng kahit ano. Isang mansanas ang gumulong patungo kay James, na napagtantong hindi ito isang ilusyon lamang kaya agad nila itong pinag-agawan. Bigla nilang nakita ang mga Shroomish na nangunguha ng mga mansanas, kaya hinabol na lang nila ang mga Shroomish na ito para kunin ang mga hawak nitong mansanas. Samantala, naglalaban pa rin sina Torchic at Corfish, at sinipa pa nga nila sina Pikachu at Mudkip dahil sa pagharang sa kanilang daan. Habang nagpapatuloy sa pag-atake sina Torchic at Corfish, gumamit si Grovyle ng Leaf Blade sa pagitan nila, na siyang nagpatigil sa kanilang pag-aaway. Nagsimulang umiyak si Torchic at lumapit kay May, habang nagpasalamat naman si Ash kay Grovyle sa pagtulong. Nagsimulang mag-alsa ang mga Shroomish habang kinakain ng Team Rocket ang kanilang mga mansanas at minamaliit sila. Mas marami pang Shroomish ang lumitaw, at kahit patuloy pa rin sa pagkain at pang-aasar ang Team Rocket sa mga Shroomish, ang mga Shroomish na iyon ay nag-evolve upang maging Breloom. Isang Breloom ang tumalon at sinipa ang Team Rocket na naging dahilan upang tumakbo ito palayo. Nagtungo ang Team Rocket sa mga bida at nagsimulang banggitin ang kanilang moto. Gayunpaman, nang makita ng Team Rocket ang natira sa niluto ni Brock, agad itong tumalon palapit sa kaldero at kinain ang natirang pagkain. Hindi makapaniwala ang mga bida at pinanood na lamang ang Team Rocket na kumain. Nang matapos na ang Team Rocket sa pagkain, ipinagpatuloy nito ang pagbigkas sa kanilang moto. Tinanong ni Max ang Team Rocket kung ano ang tinatakbuhan nila, kaya naalala nito ang mga Breloom na nakarating na pala doon. Sinabi ng Team Rocket na kumain sila ng ilang mansanas mula sa mga Breloom, ngunit sinabi ni Jessie na makatwiran ito dahil gutom na gutom silang lahat.
Nagpatuloy sa pagsigaw si Jessie na isinisigaw na maraming mansanas ang mga shroomish na hindi naman masarap. Gumamit ang mga bralom ng mock punch na nagpatalsik sa kanilang lahat palayo. Nakita sina May at Mudkip sa isang sanga sa gilid ng isang bangin. Sobrang natakot sila nang makita kung gaano kataas ang bangin, kaya agad silang umalis doon. Nakita sina Corfish at Torchic sa gitna ng mga bush. Umiyak si Torchic nang hindi nito makita ang kanyang trainer. Pinakalma ito ni Corfish at umalis habang sumusunod naman sa kanya si Torchic. Nakita sina Brock, Ash, at Pikachu sa isang daan. Hinahanap nila ang iba, kaya sumakay si Pikachu sa likod ni Swellow upang maghanap mula sa itaas. Maghahanap din sana sina Ash at Brock, ngunit nakasagupan nila ang mga brelom. Lalabanan sana ni Ash ang mga ito, ngunit hinila siya ni Brock palayo. Nagtago sina Meowth at Max sa likod ng isang bush. Sinisi ni Max si Meowth sa problemang kinasangkutan nila, ngunit umaasa si Meowth na maaari nilang kalimutan na lang ang kanilang nakaraan at magtulungan. Nakarinig sila ng papalapit at nakitang sina Corfish at Torchic pala ito, kaya sumama sila sa mga ito. Sinabi ni Meowth na dapat maghintay na lang sila sa iba, ngunit tumakbo siya nang makitang naglalakad na palayo sina Max. May naramdaman si Mudkip sa kanyang palikpik sa ulo, habang naalala naman ni May na ang palikpik ni Mudkip ay gumagana na parang isang radar. Dumaan sina Jessie at James malapit kina May at Mudkip at nahulog sa sanga kung saan naroon sina May at Mudkip kanina. Sinabi ni James na maaari silang umakyat pabalik para harapin ang mga brelom, o kaya ay tumalo na lang sa ibaba, na naging sanhi ng pagsigaw ni Jessie. Nagtaka si Meowth kung bakit malungkot si Torchic, kaya sinabi ni Max na iniisip ni Torchic na baka hindi na niya muling makita si May, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap sa iba. May naramdaman pang muli si Mudkip, kaya tumakbo sila palayo ni May. Tumatakbo sina Brock at Ash palayo sa mga brelom. Huminto si Ash upang lumaban sa kanila, ngunit agad siyang binanata ng mga brelom. Hinila siya ni Brock palabas upang hindi na lumala ang sitwasyon. Kasunod nito, nagsimula silang gumulong pababa sa isang pababang daan. Nakarating sina Max, Meowth, Torchic, at Corfish sa isang canyon. Nakakita si Torchic ng ilang prutas sa malapit at hindi nagtagal ay maraming shroomish at brelom ang lumitaw na gustong protektahan ang kanilang pagkain. Natagpuan sila ni na Pikachu at Swellow. Tumalon si Pikachu patungo sa kanila, habang si Swellow naman ay nagtungo kay Ash. Nahulog sina Ash at Brock pababa kina James at Jessie kaya nabali ang sanga na tinutungtungan nito. Inilabas ni Brock si Fortress na gumamit ng rapid spin upang gawing mas mabagal ang kanilang pagkahulog. Galit sina Jessie at James na nagsasabing muntik na silang mapirat, ngunit ipinaalala sa kanila ni Ash na nailigtas nila sila mula sa problemang sila naman ang gumawa sa simula pa lang. Lumapit si Swellow kay Ash na nagbabala sa kanya tungkol sa labanan. Gumamit si Pikachu at ang brelom ng Iron Tail sa isa't isa at natalo si Pikachu. Umatake ang mga brelom, kaya gumanti si Corfish gamit ang Bubble Beam, ngunit sumablay ito. Isang brelom ang gumamit ng Mach Punch kay Torchic, ngunit humarang si Corfish kaya ito ang tinamaan at tumama sa isang pader. Gumanti si Corfish ng tackle, ngunit tinapakan ito ng isang brelom. Pinagbubugbog ng mga brelom si Corfish na pinoprotektahan si Torchic. Gagamit sana ng Mach Punch ang isang brelom, ngunit napigilan ito ng water gun ni Mudkip dahil dumating na sina Mudkip at May. Bumagsak si Corfish matapos mapinsala ng husto. Lumapit si Torchic upang protektahan ito at sumigaw sa mga brelom, at pagkatapos ay nag-evolve upang maging Kambasken. Dumating na din sina Ash, Brock, Jessie, at James sa lugar. Hinamon ng isang brelom si Kambasken sa isang laban. Gumamit ang brelom ng Iron Tail, ngunit napigilan ito ng pek ni Kambasken na nagpatalsik rito sa isang pader. Mag-uutos sana si May ng attacking Ember, ngunit ipinaalala sa kanya ni Max na maaari nang gamitin ni Kambasken ang attacking Fire Spin. Umatake si Kambasken gamit ang Fire Spin, ngunit nakontra ito ng brelom gamit ang Mach Punch. Nagpanik si May, ngunit ipinaalala sa kanya ni Brock na maaari ding gumamit si Kambasken ng mga fighting attack, tulad ng Sky Uppercut. Umatake ang brelom gamit ang Mach Punch, ngunit napigilan ito ng Sky Uppercut ni Kambasken. Pinigilan ng pinuno ng mga brelom ang mga kasama nito na umatake, at hinamon si Kambasken. Isinali ni Meowth ang mga sinabi ng brelom kay Kambasken na wag na silang gumamit ng mga teknik kundi maglaban na lamang sila gamit ang kanilang mga kamay. Naglaban ng matindi ang dalawang Pokemon, habang nag-cheer naman si Corfish para kay Kambasken. Sa huli, matapos magpalitan ng mga patama, parehong bumagsak ang dalawang Pokemon kaya nagtapos sa isang tabla ang kanilang laban, ngunit kapwa sila humanga sa kasanayan ng bawat isa sa pakikipaglaban. Natuwa ang Team Rocket sa pagkakaibigang nabuo sa labanang yun. Isinalin din ni Meowth ang sinabi ni Kambasken at brelom na pagbabayarin sila nito sa pagnanakaw ng mga mansanas, kaya umatake ang brelom gamit ang Mach Punch at si Kambasken naman gamit ang Fire Spin, na nagpatalsik sa kanila palayo.
Nagkamayan sina Kambusken at Breloom na parehong iginagalang ang lakas at kapangyarihan ng bawat isa. Kumain ang mga bida at nagkomento si Max na kahanga-hanga si Kambusken na nagbigay ng motibasyon kay Ash na gawin din yun sa kanyang laban sa gym. Tinangka ni Corfish na muling magnakaw ng pagkain, ngunit pinigilan ito ni Kambusken na tinitigan ito ng masama. Takot na naglakad palayo si Corfish na naging sanhi ng malakas na pagtawa ni na Kambusken at Pikachu.